Nahihirapan. Una pa lang, nahihirapan dumumi, nagkakaroon ng spotting, at kung ano-ano pang senyales ng pagbubuntis na hindi mo alam. First, sumasakit ang ulo. Mas marami po kasi yung volume o yung dami ng dugo sa katawan ng babae pag sila'y nagbubuntis. Nagkakaroon din sila ng pagbabago sa hormone levels ng katawan na nagkakos ng headache. Next, hirap dumumi. Pag po kasi lumalaki na ang matres ng mga kababaihan, pwede po maipit yung daanan ng dumi. At dahil dyan nakakaramdam po tayo ng kayo po pala, hindi ako kasama dyan. Nakakaramdam po ang mga kababaihan ng bloatedness, hirap sa pagdumi, o kaya parang punong-puno yung sikmura nila. Makakatulong po kung dadamihan ng pagkain ng gulay at pag-inom ng tubig. Next, spotting. Ito, very common. Ito po, very common na storya to. Merong magjowa o mag-asawa, naglalabing-labing, tapos nagkaroon si babae, tapos biglang nabuntis. Ang ending, minsan nag-aaway, nagkakaroon ng pagdududa, pero yung akala po kasi nilang regla, yung pala, spotting lang. Senyales ng pagbubuntis na. Ito rin po yung tinatawag nating implantation bleeding. Nangyayari po to pag nag-implant or naitanim na ang itlog dun sa matres ng babae. So, kunyari, ako yung katas ni Mister. So, lalangoy ako dyan. Hahanapin ko yung itlog. Tapos, pag nakita ko na yung itlog, magko-combine yung dalawa. Tapos, yung fertilized na itlog, didikit na sa matres para maging bata. Next, sumasakit ang tagiliran. Parte pa rin po ito ng hormonal changes ng mga babae pag nagbubuntis. Minsan nasa tagiliran, minsan nasa may puson. And since mas lumalaki yung matres dahil sa bata, mas bumibigat din sa may tagiliran. Next, mas nag-iinit ang katawan. Ito po yung literal na nag-iinit. Hindi po yung init na iniisip nyo. Pag sinukat by thermometer, mas mataas po yung tinatawag na basal body temperature. Actually, nangyayari din po ito sa mga babae kapag magkakaroon sila or tuwing meron silang period. Pero pag tumagal ng several weeks at mataas pa rin yung temperature ng katawan, posibleng senyalis na yan ng pagbubuntis. Next, nagbabago ang panlasa. Nangyayari ito, kunyari, kumakain kayo ng mapayapa, in-enjoy nyo yung pagkain nyo, tapos biglang merong metallic o parang bakal o barya kayong nalasahan. Yung iba naman medyo mapait yung panlasa nila o kaya naman yung mga dating matatamis na pagkain, hindi na nila masyadong ma-appreciate ngayon. Next, sumasakit ang dibdib. Kadalasan meron niyang nalalasahang maasim and nangyayari to dahil bumubuka po yung daanan ng pagkain sa esophagus. At pag bumuka yun, nakakaramdam po tayo ng mainit or masakit dito sa dibdib at nalalasahan yung asim na galing sa sikmura. Kung meron kayo ito ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media.